Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Pag-uusapan natin, dito sa Metro Manila, merong 5 crime-prone areas. No? Paano sila naging crime-prone areas, di ba? Anong naging basihan, anong naging batayan? Ano yung... So, dapat mas mag-ingat yung mga kababayan natin. Maging aware kayo pag napupunta kayo sa mga lugar na ito, di ba? Sa mga gusto makasali sa balitaktakan, baka ho kayo na-snatch yan dyan, na-hold up. Maaari kayo mag-share ng inyong mga experience. Mag-phone in mga tanong ninyo, i-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong screen. Pwede lang tawagan ng mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Para makipagbalitaktakan sa ating ngayong umaga, kasama natin si Police Chief Inspector Robert Domingo, ang spokesperson ng National Capital Region Police Office, o NCRPO. Magandang umaga po, sir. For joining us. Thank you. Naku, alam mo ha, in fairness, yung mga taga-MMDA natin pinupuri ang ating NCRPO ngayon dahil sa mga ginagawang measures. Like dito sa mga crime-prone areas, ha? Kasama rin natin ngayong umaga ang isang lalaki na biktima po ng pang-hold up sa University Belt area na kabilang po sa tinuturing na crime-prone areas na pinangalanan po ng PNP. Good morning, Bryle. Good morning po. Thanks for joining us. Okay. Bryle, ito, simulan natin sa pamamagitan ng iyong kwento. Pero make it short and sweet, ha? Make it short and sweet. Ayan, para mas madali lang natin maintindihan. Okay, go. So, 7 a.m. po noon, nasa jeep po ako papunta sa UST. Then, late na po kasi ako for thesis seminar. Then, I can't afford to miss it. Anong araw Tapos, to? I think it was Thursday. Alright. November last year. Then, naka-earphones po kasi ako na, so unaware ako. Then, parang may dalawang lalaki sa harap ko na parang kinalabit na ako eh. Tapos, sabi niya, akin yung cellphone mo. Tapos ako parang, yung hindi ako maka-elicit ng reaction kasi parang biglaan. So ako, since parang inabot ko na lang biglaan. Una nagtanong pa ako, ano po yun? Gano'n kasi naka-earphones ako. Tapos sabi niya, akin yung cellphone mo, ganyan. So parang inabot ko na lang po bigla. Kasi tapos, ano naging reaction mo agad? Hindi, inabot mo. Tapos una, after mo maabot mo, na-realize mo, ba't kayo inabot yung phone? Naisip mo ba pumunta sa police? Kasi late na po ako sa thesis seminar. So parang iniisip ko lang po na kailangan ko nang pumunta doon. So, parang hindi pa po nagsisink in sa akin. And parang inaantok ka pa, no? Parang inaantok. Alas 7 na umaga, no? Opo, maaga pa po eh. Maaga pa. Wala ka pa kasama sa jeep? Ako lang po. May mga kasama po akong mga katabi, mga 4 po kami. Tapos yung dalawang hold-upper sa harap ko. May nakatabang pulis? Wala na po ako nakitang pulis doon eh. So, hindi ka nag-report after the incident? Hindi ka na nag-report, no? Wala kang kasama. Well, yung kasama mong dalawa, hiningan din ba yung cellphone nila? Hiningan din po sila. Parang, sabi nga po nila, parang may dala kaming baril dito, parang babariling ka namin. Sabi ng dalawa? Sabi po ng dalawa dun sa katabi ko. Pero wala namang dinukot o walang wala naman po. Tapos yung babae po, hindi po siya umiimik. Then napansin ng driver, tapos parang sumigaw po siya ng, may hold up dito, may hold up. Tapos biglang lumabas na po yung dalawang hold upper. Na-trauma ka ba doon? Na-traumatize ka ba doon? After a while, na nag-sink in na po, parang na-realize ko na hindi pala po safe dito. Espanya ito, no? Sa Espanya po. Ito si Chief Inspector Domingo. Sir, ito po, yung sinasabi mga crime-prone areas, ano yung merong common doon sa mga lugar nito at sinabi sila ng mga crime-prone areas? Ma'am, ito po yung tinatawag, Sir Joel, Ma'am Susan, yung street crime, sir. Ito yung mga petty, mga pitas, hikaw, agaw cellphone, salisi, mga tutok kalawit, yung mga umi-istribo. Diyan po karamihan nangyayari yan. Sa mga lugar na binanggit natin. Kasi po yan, Sir Joel, Ma'am, ano yan eh, yung pinakamaraming taong pipuntahan. Yan po yung mga main convergence ng mga tao. Halimbawa po, sir, yung UBA, sir. Halimbawa na lang ng UBA. Ano yung UBA? University Belt area. Okay. Hindi ko alam ko ubas eh. Yung University Belt area kasi na yan, ma'am. Puro eskwelahan yan, ma'am. Tsaka sakop yan ng 3 police station ng Manila Police. Bali talaga, sir, yung mga estudyante, yung mga nagpupunta dyan, hindi lang mga parents, yan, yung mga school officials, yan, mga estudyante. Diyan po talaga yung ano nila. Kaya karamihan po ng mga maluloko, tsaka yung merong mga kalokohan sa pag-iisip. Diyan po talaga, yan po yung parang ano nila. So yung common doon sa mga crime-prone areas na binabanggit nyo, matatao. Matatao talaga, ma'am. Tsaka madaling hold upin dahil mga bata, helpless, yes, sir. Di ba? Totoo, sir. Mga bata, hindi lalaban, hindi mga estudyante, sir. Alright. So ano yung mga lugar na maituturing natin crime-prone? Maliban sa University Belt area? Sir, yung EDSA. EDSA Top Avenue. EDSA Top Rotonda. Baclaran. Yung Baclaran. Kasi sir, yung Baclaran,
hati yan ng Pasay eh. Pasay at Parañaque. Pangalawa, ano pa? Kalentong, sir. Kalentong sa May Kalentong. Mandaluyong. Yes, sir. Monumento. Sa may, tapos sir, yung monumento. At saka ito, sa Cubao, huwag tayong lumayo. Yes, Diyan sir, sa Cubao. Aurora. Oo, sir. Lima yan, sir. Lima, no? Ito naman kasi, ang sinasabi ho dyan, kaya daw nagiging mga crime-prone areas, ito sir, totoo naman. Bihira ang pulis. Alam na nga maraming tao, parang wala akong deployment ang pulis. Yan, ma'am, maganda yan sinabi nyo. Ma'am, sa ngayon, ma'am, yung aming regional director, si Police Chief Superintendent Marcelo Garbo Jr., pinare-repaso na ngayon to, ma'am, yung Police Integrated Patrol System, wherein, sir, magkakaroon, sir, talaga ng madaming pulis sa kalsada at i-strategically deployed doon sa mga sinabing, kasi, sir, ang mithiin ng aming Chief PNP ni Police Director General Purisima. Alan Madrid Purisima, sir, na i-reduce to by 50%. Ito po yung standing orders niya sa aming regional director. Oh, kasi lumalabas, tumaas ang krimen eh, no? Magmula nung 2011, pataas ang krimen. Yes, sir. So, very tall order ito, no? Yes, sir, yan po ang kanya, yan po ang directive ni Chief PNP. Yung mga sinasabi mong street crime, sir, na nangyayari dyan sa mga crime-prone areas na yan, what particular time of the day? Meron daw sinasabi yung pagka mga Crime pagpadilim clock. na, di ba? Yung mga crime clock na binabanggit niya. Ma'am, kasi dito sa PIPS na to, yung Police Integrated Patrol System, hindi lang crime clock eh, magkakaroon na rin ng crime mapping, sir. Halimbawa sa crime mapping, sa University Belt tayo. Sa banda sa University Belt area, yung maraming krimen na nagaganap. Imamap yan eh. Anong oras? Normally, sir, pasukan yan eh. Pasukan ng mga estudyante. Enrollment, yan, pag mag-enroll, tsaka po yung uwian. So ngayon, ang gagawin dyan ng mga police stations, ng mga komando sa police station, during that day, i-dispatch nila yung mga personnel nila that particular time. Tsaka doon sa anong lugar kung saan yung maraming krimen na nagaganap. Doon po. Ngayon sa MPD po kasi ngayon, sir, i-implement na dyan yung meron silang Manila Shield eh. Wherein maglalagay sila ng, i-strategically deployed nila yung mga personnel nila, tsaka maglalagay sila ng kubol, yung parang outpost. Yun nga po lang yung sa Pasay, sir. Ilalagay nila yan. Alam mo sa Pasay, yung isang MMDA na, yun na interview ko, na nasaksak siya sa braso dahil siya ang humabol sa snatcher. Yes, ma'am. Kasi walang pulis. Yes, ma'am. Noted, ma'am. Kaya ano ko yun. Pero di mo, makakatulong yung Braille, yung bago mga measures na to ng PNP natin. Kahit pa paano naman po, sa tingin ko makakatulong. Pero siguro, yun nga, yung sa deployment nga, yung kulang nga talaga sa, lalo na sa mga university areas, ng mga students, lalo na mga unsuspecting students. Oo. Gaya lalo na- nitong si Braille, For example, dati rin po na hold up din po ako sa may likod naman po ng USC, may mga police din po doon. May pulis na hold up ka pa. Tapos nireport ko po sa kanila, ang sabi lang po nila sa akin, bakit mo kasi parang, dapat mag-ingat ka na sa susunod. Opo, parang nasermonan pa po ako. Sinermonan pa. Ayan, sir, no? Sir, ganito yan, ma'am, ngayon, no? Ngayon ay patutupad natin ngayon, sir, ibabalik na rin natin ang sitwasyon. Kamukha ni Brian, sir, na-hold up yan. Hindi nag-report. Di ba, sir, sabi nga, hassle kasi. Jump pa kang schedule ko na. Ngayon, sir, babalik na rin natin. Imbis na siyang mag-report, yung pulis na po ang pupunta sa school. Kunyari, basta sabihin lang yun sa guardia, sir, pakiano naman, Manong Guard, pakiano nyo naman po yung... Tawag nyo naman sa Manong Guard, police. pakiano. Ngayon, yung pulis po ngayon, pupunta na. Kasi sir, hassle talaga eh. Kasi may Naiintindihan ko katulad siya niya, may... Hassle yan, sir, talaga eh. Kamukha, sir, estudyante, ano po ba alam niya sa Maynila? Saan po ba ang police station? Saka focus niya, pag-aaral niya. Focus ng ayaw niya na maabala. Ngayon, sir, pag hindi na i-report yan, ano ngayon ang lalabas doon sa sinasabi ko kanina, sir, na crime mapping? Hindi, siyempre, peaceful. O ngayon, pag peaceful, alam nga naman, deployan namin ng maraming tao yan, peaceful nga. Pero to be fair, recently, may napatay na 2 hold-upper sa jeepney. Dito yata sa Quezon Avenue nangyari yun. At yan ay dahil merong mga sikreta, yung mga polis na nakasibilyan na talagang sumasakay sa mga jeep para manghuli ng mga ganitong klase ng mga kriminal. Yes, sir. Yan siya rin pumapasok, sir, yung intelligence operation. So, lalagyan din kayo ng gano'n. So, teka muna, sino may madalas na target ng mga suspect? Ito yung mga binabanggit, yung mga usually galing probinsya, yung mga bata, foreigner, mga ganyan estudyante. Ano ba para hindi ka maging prospect nitong mga criminal elements na to? Yan, sir, karamihan, estudyante, yung mga galing probinsya. Kasi, sir, ano yan eh, yung pag naglalakad, yung parang carefree lang eh. Walang pakialam sa mundo eh. Kaya kailangan talaga, pag naglalakad ka sa Maynila,
alerto ka. Yung konting dikit lang sa'yo, tingin ka kagad. Kasi ganyan ang modus operandi niya mga yan. Saka nakita ko yung mga naglalakad, yakap, nasa yung bag nila, nasa harap. Di ba, minsan ganun pa yan eh. Bag, Maganda sana, iharap na lang sa harap, di ba? Kahit yung isa lang ang nakasabit sa harap. Tapos konting bunggo lang sa'yo, tingin ka kagad. Kasi ganyan ang modus operandi yan. Pag Bubungguin binunggo ka ka, niyan. bungguin mo rin. Lalakad, hindi naman ang mga nandudukot na yan, hindi naman isa lang yan kung lumalakad. dalawa. May bakero yan, kung tawag din, bakero. Siguro sa susunod, Brian, pag sasakay ka ng jeep, huwag kang mag-headphone, ano? Dahil ang dami nadidisgrasya actually sa headphone. Hindi nila alam na, baka yung iba nabubundol eh. Totoo yun, sir, totoo. So pag nasa kalsada ka, iwasan mo yung pag-headphone at be worry about your surroundings. Hindi mo alam pa na may kasama ka ng holdapper sa loob ng jeep, no? So, sir, ngayon ba, nagdagdag kayo ng deployment, police visibility? Alam mo, eto ha, sir, nung pumunta ako nag-report ako sa 24 oras dyan sa Pasay, nung umaga, nung pumunta kami, walang pulis. Nung nalaman na may magre-report, biglang may dumating na pulis, pwede pala may pulis eh, no? Ay, bakit nung may magre-report? Masasa kasi sumusuot eh. Eh, natural, trabaho ng reporter yan eh. Alangan namang sabihin na lang ng pulis, maganda ginagawa nila, hindi mo natignan yung hindi Pero maganda ginagawa. nung nalaman darating siya ron, dumating yung pulis. Tatlo, may mobile pa. Pero hindi, in fairness, I'd like to be fair kay General Garbo, nung sinasabi niya na, nung 2 weeks, mula na mag-assume daw siya, nagkaroon daw ng mga minor, mga changes doon sa deployment ng police, which is good. Dahil nabawasan daw ho yung mga crime doon, at least doon sa lugar na pinuntahan ko. Ma'am, totoo po yun, ma'am. Kasi ma'am, yung mga administrative duty, saka po yung mga ibang mga pulis sa district, ibababa na po kasi lahat yun. Ang ititira na lang po doon, 10%. Ito pang magsusumbong pa pala ako isa. Walang telepono yung outpost nyo sa Pasay, yung PCP-4. Ang ginagamit na telepono, yung cellphone ng police. Eh, syempre, hindi mo alam ang landline yung kanyang cellphone. Paano ka makakapag-report, sir? Iraradyo pa, sir. Landline, no? Walang landline. Walang Dapat may landline, noted. Hindi ma'am, i-coordinate ko po mamaya ito sa ano. I-coordinate ko ito mamaya ma'am sa COMEL namin sa NCRP. Hindi na rin kasi uso landline ngayon eh. Bira, oh. Ay, hindi. Kung hindi man uso landline, kailangan meron kayong cellphone, personal Kaya phone hotline na dapat. ng police. Hotline. Eh, di ba, paano ka makakabilis makaresponde kung busy pa yung telepono? Pero anong response time ngayon? Di ba, may nangyaring krimen, may nag-report, oy, may krimen dito. Anong response time ninyo? Ganun pa rin tayo, sir. No? Kailangan, sir, within 2 minutes talaga. Naku, hindi ba yung para sa movie? Yung tapos na naman. Di ba, pag nanonood mo, ay talaga kaya pag nanonood sa movie. Iba pelikula. Ganun. Ayan, dadating na pulis. Tapos na. Tapos na. As soon as possible kasi talaga kailangan kami. As soon as possible talaga. So, nagko-coordinate kayo sa mga school? Kasi gaya na nangyari kay Brian. Ma'am, nakikipag-coordinate kami dyan, ma'am, yung katulad sa University Bell Area, may mga consortium dyan eh. Sa Mindiola, sa palibot ng CEU, Sambeda, may Mindiola. Bakit hindi na lang tatauhan ng pulis yung bawat eskwelahan? Kasi usually, minsan sa loob ng campus nga nagkakaroon na rombulan eh, di ba? Sir, actually sir, minsan ginagawa na rin talaga namin yun. Kaya lang sir, yung ibang areas kasi sir, hindi lang yung tutok namin sa eskwelahan eh. Meron din kami mga banks, pawn shops, Ang convenience store. So, the foot patrol. Yung foot patrol siguro makakatulong. Ma'am, napakalaking Ay, sir, tulong eto, alam mo ba yung sa EDSA top? Uli, ha? Yeah, babanggitin ko na lang uli sa'yo. Alam mo ba yung mga pulis mo nakikisilong lang sa MMDA outpost? Hindi kasi ma'am, talagang ganun. Hindi talaga, kaya nga sila ma'am nakadispatch eh. Kasi wala kayong outpost. Oh, ma'am, bukod sa walang outpost, talagang dapat hindi sila nasa loob kasi ma'am. Talagang Hindi, Ano pangalan ng mga pulis na pa- nakikisilong? Bago eh. Bawal pala yun eh. Bago eh. nasa labas po kasi talaga Kaya nga dapat yung sila. akala ng mga tao, ang pulis, yung MMDA. Kasi magkakulay na yung uniforme nila. Saka sila yung unang nakikita. Di ba, Brian, gano'n, pag nakakita ka ng MMDA, akala mo pulis din. Hindi mo ma-differentiate. Oh, hindi kasi medyo magkalapit kulay na. Pero Brian, based on what happened to you, no, yung experience mo, anong tingin mo dapat masabi mo sa pulis para maiwasan na yung ganong klase ng krimen? First of all, siguro nga yung in deployment Foot patrol, din. deployment. Visibility. Kasi yung visibility rin nila. Kasi siguro sa mga students like me, parang hindi na sila mag-go to the hassle na parang pupunta pa sa presinto, gano'n. Kasi hindi nila alam yung process eh. So, parang nade-discourage sila na masyadong mahaba, tapos Abala pa, gano'n. Okay ba sa yung pupuntahan na kayo ng pulis? Mas maganda po yun na parang pwede i-report na lang sa security office. Like, ng sir, bilhin mo yung sa school. EDSA top, alam mo ba, Brian, kwento ko lang sa iyo, 1 kilometro layo, nung outpost mula doon sa EDSA.
Biro mo na hold up ka na dukutan ka na. Ang layo pa na pagdating mo sa police outpost doon, tumatagak-tak na pawis mo, hindi mo na makwento ng maayos. Ang layo pa na yung ano ba nangyari? Sandali lang ako. Tubig ho. Hindi, sir, talagang, kaya sir, ganun ang gagawin namin talaga. Yun din ang gusto ng aming regional director. Baliktarin natin, sabi niya, baliktarin natin. Imbis na yung, tulad ng mga na-hold up, no? Imbis na sila pa yung pupunta sa atin, mag-dispatch tayo ng investigador. Puntahan natin yung tao, doon natin kuhanin right on there and there, o kuhanin natin siya ng statement. At bukod doon, may re-report na sa atin, talagang in real time na hindi pa yung sabi nung kailan mga ganitong oras rin. Alam niyo, sana matuloy yan kasi si Chief Superintendent Garbo dapat garbuhan niya yung pagbabantay sa Metro Manila. Lalo sana na sinama mo sa ngayon, si NCRPO Chief Para hindi naman namin siya, pupurihin din naman natin. Siyempre kung may mga magandang, saka ilang linggo pa lang naman siya, di ba? Yes, ma'am. Bago pa lang. I hope marami naman siya magagandang pagbabago, at least sa Metro Manila. Kumustahin natin yung lagay na seguridad dyan sa Pasay. Tingnan natin kung nahablutan na si si Michael pa natin. Doon sa nanda sa footbridge Kamusta yan natin lagay ni Michael? Dami rin magdurukot dun Tayo nakababa, Michael.